Kung ikaw, ang trabaho mo, botedyaryo, baka akala mo, iniisip mo, naku, wala akong tax naman, di naman ako kasali dyan, di ako kasama ka pa din. Dahil kahit anong bilhin mo sa mga tindahan, kahit anong bayaran mo, meron tax. Meron kang binabayarang tax. Kaya po, sabi ko nga po, mga kababayan, mga boss chief hamo, sir, kahit takatak ka, kahit na kung sino, ultimo bata, syempre bumibili ho yan sa mga tindahan. Lahat po ng binibili niyan, may mga nakapatong na tax. Di po ba, mga bossing? Kasali kayo sa biktima kung mapatunayan na yung pera ng bayan ay winaldas. Advance mag-isip, ayan, nadidelay tuloy ng ilang buwan. Pero saan nga ba nanggagaling yung ganung pag-advance ng pag-iisip na hindi pa nga tayo nagsisimula pero meron na agad conclusion from the other side na ito ang dapat gawin, ito ang dapat mangyari? O di ba yung ina-accuse sa amin na kami daw yung attack, kami daw yung impatient. Excuse me po, mawalang galang lang po. Ang klarong iniuutos ng konstitusyon at ang klarong inaasahan sa amin ng mga mamamayan, kahit tumatagal na itong delay na ito, ay kumilos forthwith. Ngayon din, kung hindi kami kumilos ng forthwith at agad-agad nung Pebrero at nung June 2. O, February pa, di ba? Di ba, Sir Tony Ninobla? O. Naku naman, at the very latest, kung hindi man mas maaga, dapat Miyerkules, June 11. Simulan na namin forthwith kahit At malamang ho, magagalit na talaga ang sambayan ng Pilipino dyan. Ang nakikita ko kapag hindi pa din ho natuloy ng June 11 yan, bukod po sa mga universidad na lumalabas na po, mga bossing, na tumitindig para dito. Pati po yung mga simbahan, mga guumpisa na din po yan. No? Pati yung mga kung ano-anong sektor po, maglalabasan na po talaga yan. Kaya, bahala kayo, cheers. Kahit anong paikot niya dyan. Sa nakikita ko ho, kahit anong paikot ho nila, mga bossing, matutuloy at matutuloy itong impeachment na ho ito. O ngayon naman, kay Coco Pimentel naman po tayo, mga kababayan. Kay Coco Pimentel, o, sama na natin to. National yun. O, atras ko ha. Paglabag sa konstitusyonal. Yung pag-aayaw na litisin ng impeachment case, unconstitutional yun. Aha. Paglabag sa constitution yun. So yung mga senador na Oh, nako, ito may babala sa inyo, yung mga senador, Bato, Robin, sino pa kayo? Oh, cheese. iiwas at aayawan ang paglilitis ng impeachment case, ano yun, violator ng constitution yun. Kaya wag Totoo. Kailangan papanagutin din yung mga yan. nilang gawin yun. Mm-mm. Oo. Dapat may paglilitis. Tapos, kung talagang hindi sila kumbinsido, narinig na nila yung ebidensya, nakita nila, hindi sila kumbinsido, Di i-acquit nila. Di ba? Ganun lang naman po. O, acquit kasi kulang yung mga ebidensya nyo. Ang importante, nagkaroon ng paglilitis. Total naman, ang sinasabi nga nung kampo ni Inday Sara Duterte, ready sila. Handang-handa sila. Ngayon, masasayang naman ang pinaghandaan nila kung ihihinto lang nitong mga senador na ito, mga kababayan. Di ba? Masasayang. O, ready kami. Ano pa gagawin nyo? Game na! obligasyon din naman ng mga senador bilang judges na magdesisyon. Di ba? Kung hindi ka kumbinsido, di i-acquit mo, not guilty. Alam mo yung pagdesisyon ng guilty or not guilty, yun ang constitutional. Yung hindi ka maglitis, yun ang unconstitutional. Yun ang labag. O, biruin mo. Hindi. Dati ho kasi, mga boss, napansin ko ho dyan, no? Napansin ko ho dati, mayabang sila. Mayabang at makapal ang mukha nila. Nasabihin sa atin, no?
May pa-impeachment pa kayo, ha? Alam nyo ba, number game yan pagdating sa Senado? Ganon. Ibig sabihin, ipinamumukha sa atin na dami namin dito kaibigan ni Sara Duterte, iboboto lang namin na wag ma-impeachment yan, tapos na kayo. Yung tipo bang ipamukha o isampal sa mga mukha natin na kahit pa santambak ang ebidensya nyo, kahit pa santambak ang witness ninyo, basta nandito kami na mga senador na kaibigan ni Inday Sara Duterte, nako, acquitted pa din yan. Yung tipo bang kahit hindi tipo bang maa-acquit yan dahil sa amin, hindi dahil hindi napatunayang nagnakaw. Di ba, mga bossing? Number game, ganun po yung pagmamalaki nila Ngayon napapansin nila ang mamamayang Pilipino talagang interesado at gusto. 88% nga ng Pilipino. Di ba? Nakatutok, nakapokus. Ano po ang sabi? Gusto naming matuloy ang impeachment. Ngayon yung number game nila, medyo nalulusaw-lusaw na mga bossing. Nawawala-wala na. Bakit Kasi napapansin nila na interesado pala mamamayang Pilipino. Tapos yung isang vlogger na si Mark Ramos, ang hinihiling pa kapag katapos ng kanilang pagja-judge, kung ang judge nila o ang hatol nila ay guilty si Sara Duterte, kailangan magpaliwanag yung mga senador. Kapag ang hatol nila ay acquitted si Inday Sara Duterte, kailangan ipaliwanag. Nako, paano natin ipapaliwanag to? Ito ang lakas-lakas ng ebidensya. Santambak ang ebidensya. Gusto nga po, di ba, nila Senadora, ni Congresswoman Leila de Lima, mga bossing, marinig lang. Basta tumuloy lang, ayos na yan. Ngayon, may kaba na po yung mga yan. Naku po, paano to? Kahiya-hiya tayo sa sambayan ng Pilipino. Hahabulin tayo ng mamamayang Pilipino pag nag-acquit tayo ng isang tao na ang pinapakita naman ng mga ebidensya guilty. Kaya ang ginagawa na nila ngayon, hindi na nila pinagmamayabang yung number game. Automatic, wag umpisahan. Yan po, yung de facto dismissal ni Bato de la Rosa. Wag nang marinig ng sambayan ng Pilipino dahil pag yan, nag-umpisa, naku po, yari tayo. Ang hirap i-explain sa mamamayang Pilipino kung bakit natin inakwit itong tao na to. Nakakahiya.